Tawagin niyo na lamang po ko sa aking palayaw na Jaja. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo simula noong 2020 at nagsimula po ako makinig via Spotify at ngayon ay nandirito na sa inyong YT. Ang kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo ay patungkol po sa aking karanasan at ng aking pamilya, ganun na rin sa naging kasambahay namin sa bahay ng aking ama. Sisimulan ko po ang aking kwento nung ako ay nasa edad 7 pa lamang. Isang gabi po iyon, kami ng aking buong pamilya ay nanonood ng isang palabas sa telebisyon. Sa katunayan, Sir Red, nakagawian na po kasi namin na gawing pampaantok ang mga palabas sa TV noon. Pero napawi ang lahat ng aming antok nang makarinig po kami ng malakas na lagabog na tila meron pong tumalon tapos parang tumakbo papalayo sa aming ikalawang palapag. Nagulat pa nga po kami nung una sapagkat para po siya talagang dabog. Mula po kasi doon sa aming kinahihigaan na mga sandaling iyon ay madali mong maaninag ang nasa ikalawang palapag ng bahay. Kaya nung aktong nadinig namin yung lagabog sa taas, agad po akong napatingin sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi pa man po nagtatagal, may naaninag akong parabang anino na hugis mga paa o legs na literal talaga, Sir Red, na naglakad patungo sa main na kwarto namin at kung pagbabasihan ang pinanggalingan niya ay parang doon po sa kwarto kung saan naroroon yung lagayan ng mga damit at iba pa naming kagamitan. Tandang-tanda ko pa nga po na inutusan pa ako ng mga ate ko at ng aking ama upang i-check daw kung ano yung bumagsak sa taas sapagkat malakas-lakas din talaga yung nadinig namin. Ngunit nagpasama ako sa kanila, sa mga ate ko, at kaming lahat ay nawindang talaga, Sir Red, dahil wala naman po kaming nakita, mapatao, hayop o kaya naman ay bumagsak na kagamitan. Akala namin ay yun na yun, pero may sumunod pang karanasan. Ito naman po ay kwento ng kasambahay namin at doon din po sa same area sa taas ng bahay, doon niya nadinig na meron daw po talagang ingay. Meron din pong pagkakataon nang siya daw po ay maglaba, nagulat na lamang siya dahil meron daw pong sumitsit at hindi lamang yun. Naramdaman niya na talagang may solidong bagay na kumalabit sa kanya. Ang akala nga po niya noon ay kami lamang ng ate ko ang nanggugulo o nangungulit. Kaya makailang beses din po niyang tinawag ang pangalan namin. Nung umuwi po ako galing sa paglalaro, sinalubong po niya ako agad at sabi isusumbong daw po niya ako sa aking mga magulang dahil sa pangungulit ko sa kanya. Pero nagtaka talaga ako habang nangungunot ang noo dahil imposible yun. Maghapon kasi ako nakikipaglaro sa labas. Tandang-tanda ko pa nga ang naging reaksyon ng aming kasambahay. Halos matulala siya at para bang humiwalay ang kanyang kaluluwa nang may ma-realize po siya. Nagsabi na lang siya na wag na lang akong magbibiro ng mga ganong klaseng bagay. Pero talagang pinatotohanan kong maghapon akong nasa labas na naglalaro dahil tinawag ko pa yung mga naging kalaro ko ng hapon na yun. At sila ang nagsabi na tunay na maghapon ko silang kasama at hindi pa ako umuuwi ng bahay simula kanina. Ito naman pong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay may kalakihan na rin ako at nasa early puberty stage na. Natatandaan ko na ako at ang aking stepbro ay naglalaro sa hagdanan at sa likod namin ay yung same area kung saan nagparamdam yung lagabog at kung saan ko nakita yung anino ng paa o legs.
Sumali pa nga po ang ate at kuya ko sa paglalaro ng lobo sa steps ng aming hagdan nang tumama po ang lobong iyon sa isang pako na nakalitaw doon sa kanto ng isang kisame kung kaya't pumutok po yung lobo. Pagkaputok po nito, Sir Red, nadinig na naman po namin na parang may tumakbo sa aming likuran at animoy nagulat. Ang tunog na iyon, Sir Red, ay talagang nakakatroma dahil ito po yung same exact na tunog na narinig po namin nung una po naming na-experience ang mga ganito sa bahay. Lumagabog at para bang nagsitakbuhan sila. So sabay-sabay po kaming natahimik. Nagpakiramdaman talaga kami at tila napako sa aming kinatatayuan. Hanggang sa nabasag yung katahimikan sa pagtatanong ng kuya ko na, "Narinig niyo ba yun?" At kami po ay sumagot sa pamamagitan ng pagtungo ng aming ulo at doon na kami sabay-sabay naghiyawan habang ang ilan pa sa mga kasama namin ay tumalon pa pababa ng hagdan dahil sa takot. Hanggang sa nabanggit din ng aking ina na pinatawas niya daw iyon at sabi, isa daw iyong bata, ngunit ang kagandahan hindi naman daw po ito nananakit. Napansin ko nga din po noon, Sir Red, na lagi po siyang nagpaparamdam sa oras na nagkakasiyahan po kami sa loob ng bahay. Bukod sa pinaglaruan nga ang aming kasambahay dati. Pasensya na po kung napahaba yung aking pagkikuwento dito. Sinulit ko na po talaga, Sir Red, dahil hindi ko pa po alam dahil sa busy schedule kung kailan po uli ako makakapag-share ng aking kwento. Hello, Sir Red, and it's me again. Ako po si Jerk. Ito pong pangalawang isishare ko sa inyo ay isa po rin sa hindi ko malilimutang karanasan dito sa bahay namin. Hindi ko alam kung talagang scheduled pero common na napansin ko talaga, Sir Red, na nagaganap ito between 12 AM hanggang alas 3 ng madaling araw. Kung paano ko nasabi na palagi sa oras na iyon dahil nagigising ako that time para jumingle. Yung unang pangyayari, Sir Red, ay around 2 AM nang magising ako with the same reason. Hindi pa ako sanay na mag-switch on ng ilaw kapag lalabas upang jumingle, kung kaya talagang tsinatsaga ako na maglakad sa dilim although may naaaninaga naman ako. Si Papa ay nasa sala natutulog kasi noon kaya sa kusina na ako dumaraan kasi yung estilo ng bahay namin, Sir Red, ay ganito. Paglabas mo ng kwarto ko, sa left side po noon ay may pinto which is papunta na sa likod bahay. At doon talaga kami dumadaan kapag umiihi. Kaya yung time na lumabas ako, expected ko na madilim. So yun na nga, lumabas na ako, umihi na rin at nag-ayos na muli para pumasok ng bahay. Ewan ba kung bakit bigla na lamang akong napatingin sa kabilang bahay. Doon po kasi ay may puno ng baligang na ang katabi ay malagong puno ng mangga at doon nga, Sir Red, na magnet ang aking tingin. Inusisa ko talaga sapagkat may naaninagan ako doon na parabang isang napakalaking hugis tao pero hindi siya nakaupo. Bagkus ay nakatindig sa mga punong kahoy na iyon. Alam kong itim na itim siya. Base sa silhouette at naiilawan din kasi ang bahaging iyon sapagkat tumatagos ang liwanag na nanggagaling po sa mga poste na naroroon. Hindi ko nga po alam kung kapre o kung anong klaseng elemento yung nakita ko. Pero talagang otomatikong kinilabutan na ako
at hindi ko kasi ini-expect na may makikita akong ganun. So pagkatapos nun, nabawi ko talaga ang aking ulirat. Agad ay pumasok ako sa bahay para tawagin si Papa at dahil alam kong sanay na sanay siya na makakita ng mga ganito, siya talaga ang ginising ko. Pagkamulat niya, sinabi ko kaagad na, "Pa, may napakalaking itim na tao sa labas." Pupungas-pungas pero agad na bumangon si Papa para tignan sa labas yung sinasabi ko. Pero ang ipinagtataka ko, nang sandaling lumabas na ako kasama si Papa para silipin o lapitan yung nilalang na nakita ko, ay wala na po siya doon. Wala na yung nakatayo sa malalagong puno. Sabi ni Papa, baka daw guni-guni ko lang ang lahat. Madaling araw pa, kaya baka inaantok lang ako. Pero iginiit ko talaga at alam ko sa sarili ko na isang di pangkaraniwang nilalang base sa kanyang laki ang nakita ko. Kaya pagbalik namin Sir Red sa loob ng bahay, hindi na po ako dinalaw pa ng antok. Ilang beses kong iniisip kung anong klaseng nilalang ang nakita ko at bakit siya nagpakita sa akin. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.